Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at panubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligaling. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina na sina Hustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno ng lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampa niyang lahat ng kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpaunawa ng Panginoon, ipinasira niya ang mga gamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop, maging mandirigma. Si Natanias ay ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya si Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan.
Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga kawatan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain yung mga ibon. Ang kanilang laman sa mga haliwa ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilang yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak na gayong nakita. Iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kami nagkasalay patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo, madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang lahat po ay magsitayo. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ang mata ko'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong ngalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, muha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at tubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus sa mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, na mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maligayang pagdating sa ating pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw, pinabaon sa atin ng ating Panginoong Jesus ang isa sa pinakamahalagang sukatan o pamantayan ng tunay na pananampalataya. Hindi po sapat ang magsalita, humanga o magpakita ng kabutihan sa pananaw ng tao lamang. Ang tunay na batayan ay ang pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, marami sa atin ang marunong magbanggit ng bersikulo na nanggagaling sa Biblia, sa banal na kasulatan. Dumadalo rin po sa misa
at maging gumagamit ng pangalan ng ating Panginoong Hesus o pangalan ng Diyos sa kanilang mga pangako at adhikain. Ngunit ang kanilang gawa ay salungat sa katarungan, katotohanan at pagmamahal. Lahat po tayo may ganitong pagkakataon na kuminsan pwede nating tanungin ang ating sarili na ayon pa ba ang aking mga kilos sa kalooban ng Diyos o ito ay tulak ng pansariling kapakanan. Sa ating lipunan ngayon, hindi na po tayo lalayo sa politika pa lang po, no? Maraming nangangako na magkakaroon ng maraming proyekto na makakatulong sa lahat, makikinabang ang lahat. Ngunit sa kabila nitong lahat, sila pala ang nakikinabang. Kaya mula sa Ebanghelyo, tayo ay pinaalalahanan po ng ating Panginoon na hindi naloloko ang Diyos o hindi siya nagpapadala sa mga matatamis na salitang ating sinasambit o ang ating magarbong postura. Ang hinahanap po sa atin ng Panginoon ay hindi yung sinasabi po natin o sinasambit ng ating mga labi, kundi kung ano yung tunay na ginagawa natin para sa ating kapwa at ayon sa kanyang kautusan. Ginamit ng Panginoong Hesus ang halimbawa ng dalawang pundasyon ng pagpapatayo ng bahay. Ang matalino, nagpatibay ng pundasyon sa pamamagitan o sa ipinatayo ang bahay sa bato. Ang mangmang o ang hangal, nagtayo sa ibabaw ng buhangin. Ang bato ay permanente. Ang buhangin ay panandalian. Kaya pag tayo nasa beach, di po ba, gumagawa rin tayo ng sandcastle, no? At ito ay nabubuwag pagkatapos ng maalunan ng dagat. Mula sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin, kawalan ng katatagan sa batas, hanggang sa hidwaan ng mga pagitan ng mga grupo, kaya tayo nagsisettle down lamang sa mga panandalian. Nasasanay na po tayo yung tinatawag po nating pantawid, nano-normalize na lang. Dahil nga sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Kung baga, pagdating ng eleksyon, no? Dito lang tayo makakabawi sa mga ito. Kaya tatanggapin na lang natin yung 500, tatanggapin natin yung kahit 300 na galing sa kanila, makabawi man lang tayo. Tinatanggap natin iyon, pero sa malaking bahagi ng ating buhay, tayo rin ang nagkakaroon ng problema kalaunan. Ngunit ating tatandaan ang tanging pundasyon ng salita ng Diyos ang hindi matitibag. Kung ating susuriin, ang bato ay si Kristo mismo. Kapag ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating komunidad ay nakatayo sa kanyang mga aral, kahit ano pong bagyo o krisis, impluensya o tukso na dumating sa atin, di po tayo o di ito guguho. Sapagkat sasagutin tayo ng kanyang kalooban, ang pagmamahal. Marami na rin nagsabi sa atin, no? Makakain ba ang pagmamahal pag gutom ka? Di po ba? Di naman makakain na pagmamahal. Pero atin pong tatandaan, kahit marami kang pagkain, kahit marami kang ari-arian, kung walang pagmamahal, di ka magbabahagi. Di ka magbabahagi. Ang pagmamahal ang mag-uudyok sa atin, magsakripisyo. Ang pagmamahal ang mag-uudyok sa atin o magkaroon ng motibo para kumilos. Ang pagmamahal ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya't kailangan natin ang pagmamahal na siyang pundasyon ng kautusan ng ating Panginoon. Pero kapag ang ating pamantayan ay nakasalalay lamang po sa opinyon ng tao, sa pansariling interes, o sa mga usong ideolohiya na mabilis magbago, tayo ay parang bahay na nasa buhanginan, madaling gumuho pagdating ng mga pagsubok. Ang mensaheng ito ay direktang hamon sa ating lahat bilang mamamayan at mananampalataya
Hinihikayat tayo na suriin natin ang ating mga sarili. Saan ba tayo nakatayo sa ating pamumuhay? Kapag naghahanap tayo ng pagpili sa pagitan ng tama at mali, o ng katotohanan at pansariling kapakinabangan, ng katarungan at pabor sa makapangyarihan, nagagawa ba nating sundin ang kalooban ng Diyos? Hindi po sapat na tayo'y tawagin lamang na mabuti. Pag natawag tayo mabuti, okay na. Pag nakapagbigay tayo ng limos, okay na. Hindi po hanggang doon na lamang. Tayo po ay tinatawag ng Panginoon na magmahal. Ang tunay na patunay ay ang katatagan ng ating gawa kapag mahirap na ang ating sitwasyon. Ang otoridad ng turo ng ating Panginoong Hesus na ating napakinggan sa Ebanghelyo ay naiiba sa mga karaniwang guro, sa mga iskriba, dahil siya ay nagsasalita na nagmumula sa katotohanan ng kanyang pagkatao. Kaya't ang kanyang pundasyon, mga salita ng pagmamahal ay tunay na katatagan. Mga kapatid, ang hamon sa atin ay simple. At sa panahong ito, maraming mga pananaw. Piliin natin ang bahay na bato ng katotohanan at katotohanan na nagsasabing tayo ay magmahal. Sa ganitong paraan, kahit anong pagsubok, panahon, o lipunan ang dumaan, tayo po'y mananatiling matatag dahil ang pundasyon natin ay nanggagaling sa Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihahayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan.
kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama na banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Ang bago at walang kagantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa. At ni Gilbert na aming obispo at ang tanang kaharian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hinihiling namin kami iyandiya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaharian magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagdiligtas. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, wawaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine.
Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniyahan ng lahat na nagdanais maging kasapi ng Kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnay lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na tumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Karagdagang patalastas, paalala po sa ating lahat na maging mapatmatiyag at mag-iingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa ng magmalasakitan at magbandayan. Kung may mapansin pong kahinahinalang kilos sa pangyayari, agad pong itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Kumayo tayong lahat. Taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.